Meron po talagang ang ipinapangalandakan. May isang pamangkin ng congressman na kontraktor. Opo. Nagpo-post siya na, alam nyo, mas maganda itong sinakyan namin na private plane ngayon. Kasi dati-rate, yung ginagamit namin ng family namin, maliit lang na private plane. Ngayon, better na ito. Alam niyo ho yun? Opo. Ito ho yung aking pinsan. Ayun, ito yung family ko. Meron pa siyang, dito, mas maganda to kasi may table. Pwede kang mag-wine-wine, pwede kang mag-cheese-cheese. Oo. Ano yun tawag dun sa feed mo, pag meron kang social media, kailangan aesthetic yung post mo. Okay. Oo. Mga social media influencer kung tawagin. Di ba? Okay. Papakita nila sa'yo yung lifestyle. Yung sinasabi mo na yan, gustong-gusto yan ng tao dati. Kaya lang ngayon, pinuputakte nang malaman na may kaugnayan sa isang politiko na may sinasabing kaugnayan din sa flood control projects. Kasi nga po, contractor yung kanyang kamag-anak. From aesthetic queen, naging mukha daw ng korupsyon. Yan ang sinasabi ngayon sa social media. Tapos meron ka pang post kung saan-saan ka mga bansa na nagpupunta. Tapos binibilang mo pa kung pang ilang bansa yun. Alright, Pagkatapos, from head to toe, sasabihin mo ngayon, guys, this is Hermes. Guys, this is Chanel, Gucci, Prada. Tapos may amount. And then the price. Kasi may magazine na ganun, baby. Parang lifestyle magazine din kung saan yung mga sikat na artista nilalagay doon yung kanilang kasuotan at kung magkano. Sige. So mga kapatid, maliban po dito sa batang ito, mawalang ganang lang po, no? Kasi hindi ho malayo na mabuli siya Kasi nga naman po mga kapatid, hindi ho natin itinutulak yan Kasi nga po hindi tama yan. Pero ito'y nagiging daan ngayon para kaputaktiin ng kung ano-anong negative comments. Mayroon pong district engineer from the Visayas. May ganun din po naman, yung kanyang post ay nasa first class siya upuan ng eroplano. Hindi pala yung business class. At may iniinom siya at nakadisplay yung kanyang mamahaling Louis Vuitton na bag. At nandun siya yung estatwa na yung Rome yun, sa Rome. Di ba? Para bagang, ito ho yung mga tao na iisipin po natin, di ba? Hindi ho ba kapag magnanakaw ka o magnanakaw yung mga magulang mo o ang uncle mo, hindi ba dapat medyo disimulado tinatago mo? Hindi, sa bansang ito, ipinapangalandakan nila yung mga ninanakaw ng kanilang pamilya. Kaya talaga mag-iisip ka, ito na ba ngayon ang hinahayaan ng bayan na to? Pinapayagan ba natin ito? At papayag ba tayo sa ganito? Hindi ba? Para bagang natural na ho sa atin yan Right? They flaunt it, no? Maliban dyan, yun pong mga engineers, no? Nasangkot dito sa flood control project. District engineers. Nakita mo naman ang mga suot nila. Ang mga relo, ang mga sapatos, ang mga damit. Ang relo, mga Magkano kapatid. ba sweldo ng district engineer? Pinakamura lang po mga kapatid yun na relo na kanyang bitbit, 12 million pesos. Meron pa daw itong relo na 25 million and they flaunt it. Anyway mga kapatid, eto po, bago ho tayo mag-break dahil nga po alam kong inaabangan nyo ng mga balita, pag-usapan nga natin to. Ngayon may kautusan ng ating presidente. Lifestyle check. Ang daling sabihin, ang sarap pakinggan. Tanong dito, paano yon? Gaano naman po katagal yon? Mga kapatid, lifestyle check. Sinong gagawa? Paano mangyayari? Hindi po ba? Saan ka magsisimula? Sinong uunahin mo? Hindi po ba? Napakadaling sabihin, lifestyle check. Pero ngayon mga kapatid, ang klaro, meron na po talaga, meron na po talagang identified Halimbawa, yung na-expose ni Senator Ping Lacson. At kahapon po sa interpellation ni Minority Leader Tito Soto kay Senator Ping, siyang una, pinag-usapan na po nila ito Klaro, ika niya. Klarong ghost project. Nabayaran na ba? Yes. Nabayaran na. Sino? Contractor. Identified. Sino district engineer? Identified. Paano na-release yung pera? Di dumaan doon sa paperworks ng merong project inspector, merong pong evaluator, merong kung sino-sino. Kasama na po mga kapatid yung COA. And of course, hindi ma-release yan kung walang DBM din.
Hindi ba na tumanggap ng mga dokumento? Meaning, identified na po nila lahat yung pong dinaanan ng proseso bago matanggap ng contractor yung pera na bayad ng gobyerno sa isang proyektong non-existent. So, paano yan? Hihintayin pa po natin sino? Hindi ba dapat po yung mga yan, ngayon pa lang po, pinagkakasuhan na? At bilis-bilisan po yung due process nang sa ganun, pagdadamputin na yan mga kapatid. I mean, sorry po kasi talagang mapipikon ka at mapipikon ka dito po sa ating pinanonood ngayon na para bagang, okay, lifestyle check, sige, gaano ho kabilis yan, gaano katagal yan. Magandang balikan itong nangyari dito po sa isang bansa, no? Itong first lady ng, dating first lady ng Malaysia. Ng Malaysia. Oo. Okay. Si Rosma. Opo. Itong dating first lady, nakakulong ngayon ito. And then, 3 counts pa lang po ang kanyang kinakaharap ng graft. So, 10 years bawat count. Mga kapatid, ito po ay may kaugnayan, hindi pa ito doon sa kanilang wealth fund, no? Na kinasangkutan ng kanyang mister, na nakakulong din po ngayon. Opo, ito ho yung bribery na nangingialam sa mga kontrata ng gobyerno. Opo, nung nagkaroon ng prima facie evidence, sinalakay kaagad ang bahay nito eh. At ano ang na-recover sa bahay niya? Opo. Mga alahas, tiaras. 400 piraso ng Hermes bag. Yan. Ang iba naka-box pa. Oo. Diamond necklace, gold necklace. So, mga kapatid, di ba? Na 1.6 million US dollars ang halaga. Tsaka, mataki mo, tiaras ha? Tiaras talaga. So, yung parang little crown. Pati ho cash may na-recover dito. So, kumbaga, ang bilis. Alright? Ang bilis po kasi meron ng prima facie evidence na andyan na po ito. So, although iba ho ang kanilang panuntunan doon, iba po sila doon, pati sa South Korea. Sa atin kasi, may Bill of Rights. May due process. Kaya ang tanong natin dito sa lifestyle check nito, dito ho sa mga kaso ngayon, dito ho sa klarong-klaro na, no? Pati ho doon sa kaso ho sa Batangas, sa pupuntahan natin, iisa-isahin natin yung contractor doon, ha? Na sinasabi daw po na nakakopo ng higit sa 1 billion project ho diyan sa Batangas. Na-identify na po natin to. Salamat po sa ating research team dito na nagtulong-tulong para makuha ito. Mamaya iisa-isahin natin to. Yun, nahuli po in the act. Ilang dekada pong hintayin natin bago makulong yung taong yon. Hindi ba? Sorry ha, na naman cynical. Kailangan na naman ng due process. Cynical ka na naman. Oo, pag pinakikinggan namin ng mga sinasabi mo, well, sad reality. Hindi po ba? Oo, gaano katagal na naman ang hihintayin natin pag na lifestyle check, kapag may nakita na sobra-sobra ang ari-arian sa sinusweldo, kung kagaya ba nung nangyari sa Malaysia ang mangyayari, imposible, Ted Filon. Kasi nga, hindi tayo Malaysia. Tayo ay mga Pilipino. At ang mga Pilipino, parang sanay na sa ganitong issue. Sa South Korea, mga kapatid, nakitaan lang ng suot na kwintas eh. Oo, yung diba? VCA necklace. Alright. Na mamahalin. Dito po sa bansa, mga kapatid, ano po, ang ating pong salary grade ng mga district engineer ay salary grade 25. Magkano? That's 80,000 pesos a month na sweldo. Alright? Opo. So ngayon, mga Yun kapatid... na yun? Wala nang komisyon? Well, di ba? So, pag pinag-usapan natin dito, lifestyle check, na pinagbawal ni Samuel Martires nung siya ay ombudsman. Kasi nga daw nagiging source of extortion at paninirang puri. Yung lifestyle check, alright? Opo. So, ang tanong nga ngayon dito, ikaw na Pilipino na naghihirap, ikaw na nagmamaneho ng taxi mo ngayon, di ba? Ikaw na papunta sa iyong trabaho, na ang iniisip mo na ngayon, yung bill mo na babayaran, yung hulugan mong sasakyan, yung bill mo sa kuryente, bill mo sa tubig, pambaon ni Junior, pamatriko na lang lahat, yan ang pinoproblema mo. Ano pakiramdam mo dito sa mga pangyayaring ito, ha?